Ako ang inyong Lolo Pael, at ito ang aking kwento. Myla, ano na naman ba yung ginagawa mo dyan sa bintana? Abay, kanina ka pa dyan ah. Sino bang iniisip mo? Wala naman, Nay. Pinanunod ko lang yung ginagawa ng albularyo nating kapitbahay. Tingnan nyo, may ginagamot na naman siyang may sakit. Sikat na talaga siya, no? Siya na yung dinadayo ng mga taga-ibang baryo at bayan. Ay nako, maniwala ka dyan. Nakakatsamba lang yan sa pagpapagaling. Wala akong bilib sa mga ganyan eh. Kayo naman, Tay. Imposible naman pong tsamba lang ang lahat. Marami na pong naniniwala sa kakayahan niya eh. Marami na ang nagpapatunay na napagaling niya. Kayo ha, gumagawa kayo ng issue ha. Ay nako, magtigil ka nga dyan, Myla. Anong issue? Ang ibig mo bang sabihin ako ang sinungaling? Kilala mo ba yung matanda na yan? Di ba't bago pa lang yan dito sa atin? Paano ka naman nakakasiguro na totoong intensyon yan? Baka nga mamaya aswang pa yan eh. Itay, mag-ingat ka nga sa mga sinasabi mo. Baka may makarinig sa iyo eh. Mamaya paniwalaan ka pa. Malaking problema ang paninirang puri. Sinasabi ko na sa iyo, anak. Hindi mapagkakatiwalaan ng taong yan. Pustahan tayo, may maitim na sikreto yan kaya nagpapakabida dito sa barangay natin. Habang nagtatalo ang mag-ama sa kanilang bahay, biglang narinig nila ang malakas na tinig ni Mang Karding mula sa labas. Tila may kaaway ito sa kanyang bakuran. Agad na lumabas sina Mang Eloy at Myla upang tingnan ang nangyayari. Pagdating nila sa bakuran, nakita nila si Lola Basya na nakikipagsagutan sa albularyo. Anong akala mo? Na hindi kita makikilala? Alam kong hindi ka tunay na albularyo. Huwad ka! Anong huwad? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Ano bang problema mong matanda ka? Nandito lang ako para tumulong sa mga tao. Sa mga may sakit na walang kakayahang magbayad sa ospital. Kung may duda ka sa akin, handa naman akong patunayan na kakayahan ka. Ay naka, marami na ako nakasalubong na katulad mo. Huwag mong linlangin ang mga tao dito. Hindi ko hahayaang lokohin mo kami. Nagsimulang maipon ang mga kapitbahay sa paligid. Karamihan ay nagtataka kung paano at kung bakit nagkaroon ng alitan sina Lola Basya at ang bagong albularyo sa kanilang lugar. Ngunit ang iba ay napapaismit at naiinis sa kanilang nakikitang sitwasyon. Si Mang Karding ay nanatiling kalmado lang pero halata sa kanyang muka ang pagkadismaya kay Lola Basya na tuloy-tuloy pa rin sa pag-akusa. Tay, si Lola Basya na naman pala ang nangaaway sa albularyo. Sira ulo, ano naman na nakakatawa doon? Di ba numero 1 bruhilda yan? At galit na galit sa mga albularyong napapadpad dito sa atin. Lahat na lang inaaway niya eh. Huwag ka maingay. Makinig muna tayo sa away nilang dalawa. Tumigil sa pagsasalita ang dalawa at muling tumingin sa direksyon ng dalawang matanda. Hindi ka makakalusot sa akin. Alam kong may tinatago ka. Nakita kita minsan sa dilim. May ginagawa ka. Hindi ka basta-basta albularyo lang. May kakaiba sa'yo. Hindi na lang nagsalita si Mang Karding at mas pinili na lang na harapin ang kanyang pasyente sa araw na yon. Nang mapagod sa kakadakdak si Lola Basya, ay umalis na rin ito at umuwi na sa kanilang bahay. Samantala, ang mag-ama naman ay bumalik na rin sa loob ng kanilang bahay dahil ang libreng palabas ay tapos na. Nakita mo? Hindi lang ako nag-iisang nagdududa sa taong yan. Si tatay naman, nagpapaniwala kay Lola Basya. Galit naman talaga yan sa mga albularyo eh. Hindi na itinuloy ng mag-ama ang kanilang usapan. Tinawag na sila ni Aling Carla para kumain. Kinabukasan, isang nakakagulantang na balita ang agad na kumalat sa baryo. May mga natagpuang patay na hayop at nakakalat sa isang kalsada ng kanilang baryo. Agad din na pinagkaguluhan yun ng mga tao. Pinangungunahan ito ni Lola Basya at ni Mang Eloy. Bumuo sila ng haka-haka na baka may kinalaman ng bagong albularyo sa nangyaring yon sa kanilang barangay.
Pag-uwi ni Mang Eloy ay agad niyang sinabi sa kanyang mag-ina ang nakita. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ito na ang simula ng paghasik niya ng lagim. Simula na ng gulo. Tsak ko, magiging sunod-sunod na rin yan na may matatagpuang patay na hayop. At ang malala pa niyan, patay na tao. Ihintayin pa ba natin na dumating tayo sa puntong yon? Yan ang sinasabi ni Lola Basya. Ay nako, grabe. Galit na galit nga yung matanda eh. Tay, hindi naman porkit dumating din sa barangay natin si Mang Carding siya na agad yung namimerwisyo. Hindi naman tama na pagbintangan na lang kagad siya. Bakit sa palagay mo ba may gagawa niyan sa mga kabarangay natin? Kilala ko lahat ng taga rito, mababait at may takot sa Diyos. Yang matandang kapitbahay natin, aswang yan. Siguradong sigurado ako. Sa bagay, may punto ka. Ay nako, nakakatakot na dito sa atin. Hindi na pwede talaga ang pag-gala-gala lalo na sa gabi. Kaya ikaw, Myla, huwag kang gala ng gala. Ay nako, ewan ko na lang sa'yo. Kapag natsyempohan ka ng aswang na yan, patay ka talaga. Kayo naman, ang tatandaan nyo na nagpapaniwala pa kayo sa mga kwentong aswang. Gawa-gawa lang yan ng mga matatandang hindi marunong magpanty noon. Eh, pilosopo ka talagang bata ka. Bahala ka dyan kung ayaw mo mapagsabihan. Ay nako, kawawa naman yung matanda. Gumagawa na nga ng mabuti. Masama pa rin sa paningin ng mga inggitero at inggitera. Hoy, yung bibig mo ha, sumusobra ka na. Nakalimutan mo na yatang magulang mo kami. Ay, sorry po, hindi ko po sinasadya. Pagsabihan mo yung anak mo ha. Dahil sa paghanga niya sa matandang kapitbahay natin natututo ng maging bastos. Pasensya na po, Tay. Hindi na po mauulit. Ay mabuti naman kung ganon. Alam mo, ang gusto lang naman namin ng nanay mo sabihin sa'yo na mag-ingat ka sa matandang yan. Kilala ka namin. Pag ganyan ang sinasabi mo, ay nako. Tsak na may pinaplano ko na naman na di namin gusto. Kaya nga ewan ko ba kung saan nagmana nakatigasan niyang ulo ng anak mo. Hindi naman ako ganyan ang kasing edad niya ako. Mabait at masunurin akong bata noon. Hindi ako pala sagot sa magulang. Lalo naman ako. Ikaw, sa palagay mo, kanino ka nagmana ha? Kung wala po akong pinagmanahan sa inyong dalawa, baka hindi niyo ako anak. Hala, Nay, ampun niyo lang ako. Sino pong mga tunay kong magulang? Isang batok ang agad na pinakawalan ni Eloy sa kanyang dalagang anak. Aray ko, ang sakit naman po nun. Ayaw mo magtino Kakahingi lang ng tawad. Sumigi na naman sa pagiging pilosopo mo. Tawang-tawa si Aling Carla sa itsura na magama. Huwag ka na nga maghanap ng totoong magulang mo. Dahil kitang-kita naman ang ebidensya Iisang hulma kayo ng tatay mo. Malamang sa malamang yang ugali mo dyan sa tatay mo naman nakuha. Ayaw lang umamin Ay siya nga pala. Di ba may ipapadala ka kamo kay Lola Basya kanina? Utusan mo yung anak mo para naman may pakinabang dito sa bahay natin yan. Meron nga. Ipapadala ko sana anak yung binili ni Tandang Basya na natirang uling natin. Kahapon pa kasi yung bayad Hindi ba't may inutos ako sa'yo na dalhin mo muna kay Lola Basya yung natirang uling? Bayad na yung kahapon pa. Ang layo naman kasi nun Di nyo pa ibinigay kahapon. Nagpunta din naman kayo sa Lamayan. Bakit may reklamo ka? Basta, dalhin mo yan bago magdilim sa bahay nila. At baka mamaya hindi mo na yun maabutan. Gusto mo ba na sa Lamayan pa kayo magkita? Mas malayo yun, saka medyo liblib. Kasi nasa dulo na nitong baryo yon. Sige na nga po, akin na nga po yan. Bagamat naiirita, napilitan si Myla na sumunod sa utos ng kanyang ama at ina. Nagpunta siya sa kusina at kinuha ang 2 plastik ng uling. Iniwan ang mag-asawa na nagkukwentuhan sa tapat ng bintana. Paglabas niya ng bahay, napasulyap siya kay Mang Carding na tahimik na nakaupo sa balkonahe. Malayo ang tingin nito at baka sa muka ang kalungkutan.
Lalo pang nadagdagan ng lungkot sa kanyang mga mata nang may ilang tao ang dumaan sa tapat ng kanyang bahay. Nagbubulungan ng mga ito kasabay ng mga tingin na may halong panghusga. Grabe mga tao. Di pa naman napapatunayan ng chismis ng husga na kagad. Kawawa naman si Mang Carding. Sana di siya tumigil manggamot sa kabila ng mga paratang sa kanya. Ay nako, kung may magagawa lang sana ako. Malungkot na nilampasan ng dalaga ang bahay na matanda. Nagpatuloy na siya sa paglalakad papunta sa bahay ni Lola Basya na isang sikat na tindera ng barbecue. Naging sikat ito sa maraming parokyano dahil sa kakaibang lasa ng kanyang mga paninda. Malambot ang karne at sobrang pasok sa panlasa ng mga tao. Isa sa mga naging suki nito ay ang pamilya ni Myla. Palaging nag-uuwi ang kanyang ama ng pang-ulam nila sa hapon pagkagaling nito sa trabaho. Pagdating sa bahay ni na Lola Basya, nakita ng dalaga na panay na naman ang daldal nito at halos magkandabula ang bibig. Ang mga taong kausap nito ay nakikisimpatya sa anumang sabihin ng matanda. Pinag-uusapan nila ang namatay na baboy ni Mang Pedring. Nang makalapit ang dalaga, ay malinaw na niyang naririnig ang sinasabi nito. Hindi niya agad na ibigay ang hawak na uling dahil abala ito sa pakikipag-usap. Grabe talaga yung nangyari sa baboy ni Pedring. Laspag na laspag eh. Sinaid yung dugo at nilimas ang lahat ng lamang loob. Aswang lang ang gagawa nun. Sigurado kung may aswang na naman dito sa baryo natin. Sayang naman po yung alagang hayop, no, Lola Basya? Myla, narito ka na pala. Opo. Ako kasi ang inutusan nila tatay na magatid po sa inyo nito. Yun nga, iha. Kanina ko pa hinihintay yan. Salamat ha. Wala pong anuman. Lola, talaga bang totoo ang aswang? Oo naman, iha. Hindi basta kwento-kwento lang ang mga yan. Maraming nakakita. Maraming nakaranas. Pero hindi lahat ng aswang ay mahahalata mo kaagad. Ang ilan sa kanila ay parang ordinaryong tao lang. Mapagpanggap, mga nagbabalat kayo para makapambiktima. Kung totoo po sila, paano naman po malalaman kung aswang ang isang tao? Marami kang pwedeng tingnan, iha. Una, ang mga aswang ay may kakaibang kilos. Tapos, tahimik lang sila. Iwas sila sa maraming tao lalo na yung mga may daladalang mga anting-anting o maski bawang. Talaga po? Paano naman po paggabi? Kapag nakasalubong ka ng aswang sa gabi na nagbabalat kayo, yung mga mata nila agad ang titingnan mo. Dahil kapag tinamaan ito ng ilaw, may kakaibang kislap na parang sa mata ng hayop. Nakakita na po ba kayo ng aswang? Ha? Oo. Nakakita na ako noon. May mabait po bang aswang? Mabait na aswang? Iha, walang ganon. Walang mabait na aswang. Dahil ang kapangyarihan nila'y galing sa masama. Kaya paano makakaroon ng mabait na aswang? Saka ang lahat ng aswang, kapag kumalamang sikmura, di niya mapipigilan ng kumain ng laman. Ang uminom ng dugo, ang pumatay tao man o hayop. Yung tungkol po sa kumakalat ng chismis tungkol kay Mang Carding, ano po masasabi niyo doon? Di ba mabait naman siya? Mabait? Mabait na ba yun sa'yo? Ay nako, iha, imulat mo ang mga mata mo. Mukhang di mo alam ang kahulugan ng mabait sa hindi. Yung taong yon, alam ko, mahuhuli ko din ang mga lihim niya. Patutunayan ko sa lahat na aswang siya. Tahimik na tumango si Myla. Hindi niya naiwasang maalala ang itsura ni Mang Carding ng kanyang madaanan habang papunta kay Lola Basya. Paano po kayo nakakasiguro? Yun bang mga sinabi niyo sa akin kanina nakikita mo kay Mang Carding? At matagal na rin ako nagmamasid simula pa lang nang dumating siya dito. Alam kong hindi siya basta-bastang tao. May mga gabing nakikita ko siyang lumalabas ng kanyang bahay maski 10 oras ng gabi at pumupunta sa gubat. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon. Pero hindi ba?
Kung matino kang tao, hindi mo gagawin yon. Kaya ikaw, lalo't magkapit-bahay kayo, mag-iingat ka ha. Huwag kang basta-basta na nagtitiwala. Sige po, Lola. Pero, alam nyo, dapat hindi nyo pinaparatangan si Mang Karding ng kung ano-ano kasi masama po yun. Lalo't wala naman po kayong ebidensya. Yung mga sinasabi ninyo, kwento lang po yun at walang katotohanan. Ay, tingnan mo ito. Ang dami-dami mong tinanong sa akin tapos sa huli, di ka naman pala naniniwala. Ikaw ha? Hindi kita pinipilit na maniwala. Pagkatapos iabot ang 2 supot ng plastik ay umuwi na si Myla. Kinabukasan may ilang mga patay na hayop na naman na natagpuan. At pagkalipas pa ng ilang gabi, tila mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga alagang hayop sa iba't ibang bahagi ng baryo. Bawat umaga, natutuklasan ng mga residente ang mga katawan ng kanilang mga alaga. Tila nilapa. May malalalim na sugat at halos wala nang natitirang laman. Ang takot at galit ng mga tao ay mabilis na kumala. At ang pangalan ni Mang Karding ang laging binibigkas ng lahat. Lahat nag-aalala para sa kanilang mga alaga na baka maging biktima din ng pinaniniwalaang aswang. Hanggang sa isang lalaki ang biglang nagsisisigaw nang makita ang kanyang kambing na naging ganun din ng kapalaran. Labis ang naging panghihinayang nito dahil buntis pa naman ang alaga. Ang mga kapitbahay ay nagtipon, nag-usap at nagbigay ng sarili nilang mga opinyon sa mga nangyayari. At habang lumalalim ang kanilang naging pag-uusap, si Lola Basya, si Mang Karding ang naiisip na sisihin. Si Karding, wala nang ibang pwedeng paghinalaan dito sa atin kundi ang matandang dayo na yon. Mabuti pa kastiguin na natin ngayon at palayasin dito sa baryo natin. Dahil sa sunod-sunod na mga pangyayari, nagdesisyon ng mga tao na hindi na dapat palampasin pa ito. Ipinatawag muli si Lola Basya upang maging tagapagsalita gaya ng dati. Alam kasi nila kung gaano katatas magsalita ang matanda at hindi nagpapapigil kapag nagsimulang magsalita. Ano pang hinihintay natin mga kasama? Puntahan na natin ang matandang aswang na yan. Palayasin na natin dito sa baryo bago pa tayo maubos lahat dito. Nang mabuo ang kanilang grupo, pinangunahan na nga ng matanda ang pagpunta sa bahay ni Mang Karding. Habang nagdidilig ng halaman sa harap ng bahay, napansin ng dalagang si Myla ang paparating na grupo ng mga taga-baryo. Agad niyang napansin ang seryosong ekspresyon sa mga mukha nila Mang Pedring at iba pang kalalakihan. Nasa gitna naman si Lola Basya. Biglang kinabahan si Myla sa tanawing ito. Tinanaw niya noon ang matandang kapitbahay na abalang muli sa ginagamot na pasyente galing sa ibang lugar. Nang makalapit ang grupo, agad na tinanong ni Myla si Lola Basya. Nilapitan din niya ang matanda. Ano pong nangyayari? Napagpasyahan namin na kausapin itong kapitbahay niya. Sunod-sunod na kasi ang pagkamatay ng mga hayop dito sa baryo. At marami ang nagdududa sa matandang yan. Napatingin si Myla sa mga kababaryo na base sa mga itsura ng mga ito ay talagang kumpirmadong na nilang ito nga ang may kasalanan sa mga nangyayari. Ngunit hindi rin maiwasan ni Myla na mapaisip dahil may ilang gabi na rin na nakakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa bahay ni Mang Karding. Pero hindi naman siya nag-iisip ng masama tungkol dito. Pero sigurado ba kayo? Marami na ang nakakakita sa kanya na lumalabas ng 10 oras ng gabi. Nagpupunta siya ng gubat. Saglit na natigilan si Myla, ngunit ramdam niya ang mga tao na noon ay galit na. Alam niyang mahirap pigilan ng grupo kapag ganoon na kasidhi ang kanilang mga nararamdaman. Baka naman pwede po na makinig muna tayo sa sasabihin ni Mang Karding. Tumabi ka ng bata ka! Huwag mo kaming harangan! Kung gusto mong magpakapanatiko dyan, bahala ka! Huwag mo kaming itulad sa idolo mo!
Wala nang nagawa si Myla kundi ang tumabi. Ang mga tao ay nagpatuloy na naglakad papunta sa bakuran ng albularyo. Pinanood na lamang ng dalaga ang kanilang pag-alis. Malalakas ang kabog ng kanyang dibdib sa isiping baka kung anong gawin ng mga taga-baryo sa kanilang kapitbahay. Hoy! Huwag kayo magpapaniwala sa matandang yan. Di yan totoong albularyo, kundi isang aswang. Hindi ba kayo natatakot baka mamaya hawaan kayo ng pagiging aswang yan? Ay nako, kayo rin! Nandito ka na naman. Ano na naman ba kailangan din niya? Nandito kami para kastiguhin ka. Kailan ka ba titigil sa pamimirwisyo ng mga hayop namin, ha? At ano naman ang kinalaman ko doon? Ikaw ang pumatay sa mga alaga naming hayop. Isa kang aswang! Aswang! Nasa ng patunay mo na ako nga ang aswang na pumapatay ng mga alaga ninyong hayop. Wala. Pero marami nang nakakita sa iyo na palagi kang lumalabas ng gabi at nagpupunta sa gubat ng 10 oras ng gabi. Anong ginagawa mo sa gubat sa ganong oras? Hala, Aling Basya. Hindi naman po sapat na dahilan yon para siya na agad ang pagbintangan nating aswang. Di ba ho? Kung ganyan ang magiging basihan natin sa pagiging aswang, aswang na rin ho ang mga nagtatrabaho paggabi. Malay naman natin kung anong ginagawa ni Mang Karding doon sa gubat, di ba? Baka gumagawa siya ng ritual o mga gawaing pang-albularyo, ganon. Manahimik ka. Hindi mo ba alam na tatay mo mismo ang nagkwento sa akin na nakikita nga niyang lumalabas itong kapitbahay ninyo? Si tatay ho? O ano? Gusto mo tawagin mo pa para siya mismo magpatunay. Wala po siya. May pinuntahan sila ng nanay ko. Nagpapadalisay lamang ako ng aking kakayahan sa gubat. Hindi naman ako nagpupunta doon para lang manginain ng hayop. Hindi ba sa mga bakuran ninyo natagpuan ng mga alaga ninyo? Kalayo naman nun sa gubat na pinuntahan ko. Siya nga naman, Lola Basya. Manahimik ka! Pag ikaw biniktima ng aswang na ito, pagtatawanan din kita. Natahimik si Myla sa tinura ng matandang babae. Medyo dumistansya siya dahil napansin niyang uminit na rin ang tingin sa kanya ng mga kasama. At hindi rin niya nagustuhan ang tila pagsumpa sa kanya ni Lola Basya. Kung mapatunayan ninyo na isa nga akong aswang na namimerwisyo dito sa inyo, kusa akong aalis. Pero hanggat puro pambibintang lang at wala namang katuturan ang ginagawa ninyo, wala kayong magagawa kundi ang pagtiisa ng pagbumukha ko dito. Hindi niyo ako mapapaalis dahil nabili ko na ang lupain at bahay na ito mula sa mga ipon ka. Hindi ko sasayangin ito lang dahil lang sa mga panghuhusga ninyo. Sige, hintayin mo. Darating din ang pagkakataon na lalabas ang katotohanan tungkol sa pagkatao ba? Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan. Basta ako, hindi ko pinatay ang mga alaga ninyo. Hindi ako naniniwala. Kayo ba mga kasama naniniwala ba kayo? Nagsigawan ng mga kasama ni Lola Basya. Hindi rin daw sila naniniwala kay Mang Karding. Wala akong pakialam kung hindi kayo naniniwala. Bakit ba ako nagpapaliwanag sa inyo? Ang mabuti pa, magsialis na kayo sa bakuran ko bago ko pa kayo reklamo. Tara na po, Lola. Galit na si Mang Karding. Baka mapabarangay pa ho kayo niyan Tumigil ka. Bakit ba kanina ka pa nakikialam? Siguro magkasabwat kayo, ano? Aling Basya, ibang level na ho yung kakapalan ng mukha niyo, Bakit mo ko sinasali? Sinasabi ko lang naman yung opinyon ko. Nag-init lalo ang sitwasyon sa pagitan ni Mang Karding, Lola Basya at Myla. Ang mga kasama ni Lola Basya ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang iba'y tila nagdadalawang isip na sa pinanghahawakang paratang. Ngunit ang ilan naman ay nanatiling matibay ang paniniwala sa mga hinala ni Lola Basya. Ako pa ngayon ang makapal ang mukha. Ikaw nga itong nakikisabat sa usapan ng mga matatanda. Bata ka pa, Myla. Marami ka pang hindi alam dito sa baryo natin. Tama po kayo. Bata nga ako. Pero alam kong mali ang manghinala at magbintang ng walang basihan. Tumahimik saglit ang grupo.
Nagkatinginan ng ilan sa mga kasama ni Lola Basya. Tila ba napaisip sila sa sinabi ni Myla, ngunit hindi pa rin nagpatinag si Lola Basya. O ano, di ba napapaya na kayo dito? Hindi pa ba kayo aalis? Mag-iingat ka, Myla. Dahil sa halip na mga kababadyo mo ang kinakampihan mo, kumakampi ka dyan sa dayo. Hindi mo kilala yan. At yan ang magpapahamak sa'yo. Tumigil ka na. Magsialis na kayo. At sa susunod na pupunta kayo dito para lang magparatang at bastusin ako sa loob ng aking bakuran. Hindi na ako basta lang mananahimik. Mananagot kayo, maski kayong mga nagpapakalat ng chismis. Narinig nyo, di ba? Pinagbabantaan niya tayo sa sarili nating barangay. Yan, Myla. Sige, yan ang kampihan mo. Patutunayan kung di aswang si Mang Karding kung yan ang gusto nyo, Lola Basya. Nagtinginan silang lahat at hindi makapaniwala sa paninindigan ng dalaga. Nang muling sumigaw si Mang Karding bilang babala sa kanila, unti-unti nang nagsialisa ng mga tao. Naiwan si Myla at ang matandang kapatid. Sa sandaling yon, biglang nanahimik si Mang Karding. Inaasahan ng dalaga na makakatanggap siya kahit papaano ng kaunting pasasalamat mula sa matanda dahil sa ginawa niyang pagtatanggol dito. Pero imbis na pasalamatan siya, tiningnan siya ng pailalim nito. Nakasimangot at parang ayaw sa kanyang presensya. Dahan-dahang napatras ang dalaga dahil nakaramdam siya ng takot bigla dito. Umuwi na rin siya pagkatapos. Habang nasa bahay ay palihim niyang sinisilip ang matandang babae. Kahit natakot siya sa matanda, hindi pa rin mawala ang awa niya para dito. Lalo na nang makita niyang nakatulala na naman ang matanda. Umatras na rin kasi ang mga dayong pasyente nito dahil sa gulo. Mas lalo pa siyang naawa dito nang makita niyang nagpapahid ito ng luha. Ay, ano na naman ang sinisilip mo dyan? Kaya dalagang tao, gumaganyan ka. Nako, sinisilip na naman si Mang Karding. Sinasabi ko sa iyo, Myla, tigil-tigilan mo yan. Nandiyan na po pala kayo, kararating niyo lang. Obvious ba? Kanina pa kami nag-iingay ng tatay mo dito sa pagbaba ng mga pinamili namin. Hindi mo kami napansin? Abay, masyado ka naman yatang seryoso dyan sa paninilip mo. Ano bang meron sa matanda na yan at palagi mong pinag-aaksayahan ng oras? Eh, teka nga, may gusto ka ba kay Mang Karding? Ano bang tanong yan, Nay? Grabe ka. Eh, mas matanda pa yun kay tatay eh. Bakit mo naman nasabing may gusto ako sa kanya? Eh, anong ginagawa mo dito? Bakit palagi mong sinisilip yung matanda? Nahihiwagaan na kasi po ko sa kanya. Kayo, Nay, ah. Eh, Tay, naniniwala ba kayo na aswang si Mang Karding? Eh di ba sabi ko naman sa'yo yan noon pa? Ayaw lang ninyong maniwala eh. Hindi talaga ako naniniwala, Tay eh. Biruin mo, bagong salta lang siya dito at hindi pa naman halos umaabot ng 2 buwan. Ang dami na niyang pagsubok at mga rejections na tinatanggap dito sa atin. Kanya ba talaga ugali ng tao dito? Eh di naman ah. Ba't sa tono ng pananalita mo parang sinasabi mo na masama ang ugali ng mga tao sa baryo? Depende kasi yan, anak. Alam mo na, pag may usok, tsak na may apoy, at hindi kakalat ang isyo tungkol sa pagkatao niya kung wala naman talagang nakakakita. Katulad mo, Tay. Sigurado ba kayong aswang siya dahil lang sa nakita niyong gumawi sa gubat? Paano mo naman nalaman yan? Sinabi ni Lola Basya. Sinugod nila dito kanina yung pobreng matanda. Pinagsabihan at pinaratangan ng kung ano-ano. Pambira talaga yung matandang Basya na yan. Sinabi ko lang naman sa kanya yung nakita ko pero hindi ko naman sinabi sa kanya na ipagkalat niya. Ay nako, chismosa talaga. Magrereklamo daw po si Mang Karding kung di pa siya titigilan ng mga paratang na ganito. Huwag na ho tayo makisali, Tay. Hayaan na lang natin sila. Kailangan nating mag-ingat lalo na at kapitbahay pa naman natin sila. Anak, pagsigurado naman na may tinatago yang matandang yan,
Hindi pwede na manahimik lang. Kailangan may nagsalita. May lumaban para sa ikabubuti ng nakakarami. Kung mapatunayan ninyo, mali ho yung nagpapakalat kayo ng chismis na hindi naman kayo sigurado kung ano talaga yung ginagawa niya sa gubat. Kawawa naman po yung tao eh. Saka baka mamaya makasama ka pa sa reklamo dahil ikaw yung pinagmulan ng chismis na lumalabas siya ng gabi. Aba, hindi naman ako magrereklamo. Totoo naman yung nakita ko ng gabing yun eh. Kaya totoo o hindi, huwag na po tayo makisali, Tay. Napabuntong hininga si Mang Eloy at halatang nabahala sa sinabi ng kanyang anak. Hindi niya matanggap na maaring mali ang kanyang mga hinala, lalo na't nag-ugat lahat sa kanyang mismong nakita. Parang mali nga yung nagawa ko. Pero kung totoo ngang aswang si Mang Karding, hindi rin naman tama na pabayaan lang natin siya. Lalo na't baka tayo naman ang susunod niyang biktimahin, hindi ba? Tay, ang sa akin lang naman ho, pag ganyan mga usapin, ayos lang na tayo ang nag-uusap-usap. Pero kung sasabihin pa ninyo sa ibang tao, iba na po yun. Madadamay at madadamay po talaga kayo. At hindi magiging maganda ang kahinatnan. Ngayon, paano nga kung aswang si Mang Karding? Dahil nalaman niya na sa'yo nang galing yung chismis, paano kung magiganti siya sa atin? Oo nga, no. Pero, yan nyo. Babantayan ko ang bawat galaw na matandang yon para di niya tayo magalaw. Kung totoo ngang may kasalanan siya, hindi po tayo dapat ang magpataw ng hustisya. Wala po tayong karapatan. Ipaubayan na lang natin sa barangay ang pag-aayos nito. Magtiwala tayo sa tamang proseso. Kung siya ang may kasalanan, edi bahala na sila. Sa wakas, unti-unting napanambot ni Myla ang kanyang ama. Tumango si Mang Eloy, bagamat halata sa kanyang muka ang pag-aalinlangan at pagkadismaya. Sige na nga, nagawa ko lang naman yun kasi kaligtasan mo at mga tawang iniisip ko. Pasensya na. Sana nga po, malaman na natin yung totoo para kung sakali man na nagkamali tayo, makahingi tayo ng tawad sa matanda. Pagkatapos nilang mag-usap mag-ama, ay tahimik na nagdasal ang dalaga na sana'y maging maayos na ang lahat at tumigil na rin ang mga alingas-ngas. Pagsapit ng gabi, katatapos lang magapunan ng mag-anak nang biglang magsalita si Mang Eloy. Siya nga pala, Carla. Aalis kami ni paring Pedring at paring Alex para sumama sa pagroronda sa gubat ha, kasamang iba pang mga tanod. Aalis po kayo, Tay? Paano kami ni Nanay? Wala po kaming kasama. Oo nga naman, Eloy. Bakit ngayon mo lang sinabing kasama ka pala sa ronda? Sana sinabi mo para nakakapaghanda naman kaming mag-ina. Gagawin namin ang pagroronda para wala nang mamatay na hayop. At kung suswertehin mahuli pa namin ang aswang na yon. Hindi ba delikado yung gagawin nyo, mahal? Kaya nyo bang labanan ng aswang kung sakali man na makasagupa nyo ito? Marami naman kami. Takot lang nun kung lalaban siya. Mabuti pa, pagkaalis ko, siguraduhin na lang ninyo na sarado maigi ang mga pinto at bintana, lalo na sa silid mo. Ikaw, Myla, ikaw ang di marunong magsarado ng bintana mo Kaya babaeng tao, masyadong pabaya. Opo, Itay, sige po. Sasarado ko. Eloy, ngayon ka na ba aalis? Oo. Kailangan na rin naming makaalis ng maaga para mas marami kaming marating. Mas mabuti nang maagapan ng sino mang mapagbibintangan o mapatunayang may kagagawan sa mga nangyayaring patayan sa mga hayop. Kung ganun mag-iingat ka ha. Ay, oo nga pala. Doon kami kay Aling Basya magkikita-kita. Bibigyan niya kami ng mga sandata para sa aswang. Kaya wag na kayo mag-alala. Isang tahimik na gabi ang sumalubong sa pamilya nang umalis si Mang Eloy kasama ang grupo. Naiwan sina Myla at Aling Carla sa bahay. Nang matutulog na, ay nagpa siya ang mag-ina na magtabi na muna sa silid ng dalaga. Ilang saglit ang lumipas habang nagpapaantok, ay may narinig ang dalaga na kaluskos na parabang kumukutkot ng lupa. Nay, narinig niyo ba yon?
Parang may kung anong nagkukutkot ng lupa sa labas. Oo nga anak. Pero baka aso lang yan na nangangalkal ng basura natin sa lupa. Tahimik silang dalawa. Halos hindi gumagalaw habang pinakikiramdaman ang tunog. Lalo itong lumalakas. Tila may nagbubungkal ng lupa sa ilalim ng bintana. Naramdaman ni Myla ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang pilit niyang iniisip kung ano ang gagawin. Ang pawis ni Myla ay dumaloy sa kanyang batok dahil sa unti-unting pagpuno ng kaba at takot sa kanyang dibdib. Nay, parang di yata normal yung tunog na yun ah. Hindi naman po ganyan ng mga aso kapag naghukay eh. Para kasing mabigat. Parang malaki. Pakinggan niyo mabuti. Huwag kang matakot. Nasa loob naman tayo ng bahay. Ligtas tayo dito basta nakasarado lang ang mga pinto at bintana. Biglang huminto ang kaluskos, ngunit napalitan ito ng mas malalalim at mas mabibigat na yabag na tila naglalakad papalapit sa mismong dingding ng bahay. Natatakot na po ako. Sino ba kasi yan? Diyos ko po, totoo na yata sinasabi ni Lola Basya na baka ako ang unang biktima ng aswang na yun dahil sa pangingialam ko. Huwag kang maingay. Basta dito lang tayo. Darating din naman ang tatay mo. Antayin na lang natin. Nagyakap ang dalawa dahil sa matinding takot na nararamdaman. Ano po kaya yan, Nay? Aswang? Abay, malay ko. Parehas naman tayo nandito sa loob ng bahay. Ano gagawin natin kapag nakapasok siya? Ano ka ba? Hindi naman makakapasok yan. Manahimik ka na nga lang. Mas lalo akong kinakabahan sa iyo eh. Matapos ang ilang sandali ay natapos din ang kakaibang ingay na naririnig nila. Napayakap ang mag-ina sa isa't isa. Wala ng kutkot, wala ng tunog. Doon nagkalakas loob ang dalaga na sumilip sa maliit na butas, kung saan nakikita niya ang bakura ni Mang Karding. Laking pagtataka niya nang makita niya ang matanda na nakatayo sa bakuran nito at nakatingala sa buwan. Bumubuka-buka ang bibig nito na parang nagdarasal. Maya-maya pa ay pumasok na rin ito sa kanyang bahay. Nakakunot ang noo ni Myla. Hindi niya tuloy alam kung nagkataon lang ba na nasa labas sa matandang yon sa sandaling tumigil ang mga kaluskos sa inaakalang aswang. Ugali mo na talaga yan ang manhilip. Ay nako, mamaya ay magkakuliti ka niyan dyan sa ginagawa mo. Bahala ka. Tahimik lang si Myla. Hindi niya napansin ang sinabing yon ng kanyang ina dahil abala ang kanyang isip sa pagtatanong kung bakit nasa labas ang matandang kapitbahay at kung ano ang ibinubulong nito sa buwan. Babalik na sana sa higaan si Myla para subukang matulog ay nakarinig na naman sila ulit ng mga kaluskos. Mabilis na tumakbo si Myla at Aling Carla papunta sa pintuan nang marinig ang mahihinang pagkatok at pag-ungol mula sa labas. Tay, kayo ba yan? Ako to. Bilisan niyo. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila si Mang Eloy na duguan at may malalaking gasgas sa katawan. Nakaalalay ang dalawa sa kanya habang marahan siyang pinaupo sa isang bangkito. Ano po nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyong sugat? Totoo nga. May aswang sa baryo. Yung hayop na yon. Ako ang inatake nung maabutan namin sa gubat. Heto na nga ba sinasabi ko eh. Sugod kayo ng sugod, hindi niyo naman pala kaya. Akala ko po ba binigyan kayo ng mga pangontra at kagamitan ni Lola Basya. Ano po nangyari? Hindi kayo nakalaban? Nakalaban naman kami. Pero sadyang malakas lang yung aswang na yon. Nakakatakot ang itsura niya. Totoong may aswang. Napatay niyo ba? Hindi. Masyadong mabilis kumilos yung aswang. Patakas siya noong hinahabol ko. At iniharang ko ang katawan ko sa daanan niya. Kaya niya ako nasaktan ng ganito. Dapat kasi hindi niyo ginawa yun eh. Di naman kasi bakal ang katawan niyo para iharang niyo sa aswang. Kung masamang-masama ang aswang na yon, ay naku po itay, tsak warak-warak na yung katawan mo. Ngayon pinaglalamayan ka na. Ano? Mabait pa sa iyo yung aswang na yon kasi hindi niya ako napatay? Hindi naman po sa ganon. Nagbase lang naman po ko sa napapanood ko kung gaano sila kalulupit. Mabangi siya, anak. Hindi mo na naisin na makita siya. Sobrang nakakatakot.
Mas masama pa ang pagmumukha pala nila kaysa sa mga palabas. Kung sa gubat nyo nakita ang aswang ano yung nandito kanina, Nay? Ano yung nandito? Kanina po kasi may tunog na parang kumukutkot sa lupa dito. Hinala namin ni Nanay na aswang yun kasi kakaiba po talaga ang ingay Posible yon. Malayo ang gubat dito. Hindi basta-basta yun makakarating dito ng ganong kabilis. Pero hindi kami nagbibiro. May kung anong gumagala talaga kanina dito. Parang mabigat at malalakas sa mga yabag niya. Paikot-ikot dito sa bahay na parang nananakot. Napatigil si Mang Eloy. Sandali siyang nag-isip. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng ganitong kwento mula sa kanyang asawa. Alam niya na hindi basta-basta matatakot ito ng walang dahilan. At mas lalong hindi ito mahilig sa paggawa ng mga istorya, lalo na kung kababalaghan. Kung ganon, baka hindi lang isang gumagalang aswang. Pwedeng may kasabwat o iba pa dito sa baryo natin. Sino naman po kaya? Hindi po ba delikado na yun para sa mga tao? Hindi na nga biro yun, anak. At kailangan natin na doblehin ang pag-iingat. Sasabihin ko to bukas sa muli namin pagkikita-kita ng aking mga kasamahan. Hayaan na muna natin yung usapan na yan. Mabuti pa halikan na rito at gamutin ko na yung mga sugat mo para makapagpalit ka na rin ng damit. Masyado nang mahabang gabing ito para sa lahat ng mga nangyari. Nagmamadaling kumuha si Aling Carla ng basahan at tubig upang linisin ang mga sugat ng asawa. Tay, nakilala niyo po ba yung aswang? O namukaan man lang? Paano ko ba kikilala masyadong mabilis sa mga pangyayari. Pero sinisigurado kong may sugat din siya. Pero alam niyo ba kung anong napansin ko sa itsura ng aswang? Mabaho ang kanyang amoy. Tapos ang buong katawan balot ng mga balahibong kulay itim. At ang kanyang mga mata, imbis na pula, ay nako po, kulay itim na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag ng buwan. Talagang nakakatakot. Ano na pong plano niyo? Bukas mamanmanan ko yung kapitbahay natin. Kailangan kong makita kung may sugat siya. Doon namin mapapatunayan kung siya nga yung aswang o hindi. Humanda talaga yung taong yan. Humanda siya. Nang matapos magkwento ang matanda, ay pumasok na rin si Myla sa loob ng kanyang kwarto. Pag-upo niya sa kanyang katre ay muli siyang sumilip sa butas ng dingding at tiningnan ang bahay ni Mang Karding. Pero tahimik na yon at nakapatay na rin ang ilaw sa loob ng tahanan na matanda. Saka lang siya bumalik sa higaan at nakatulugan na nga niya ang pag-iisip. Kinabukasan ay naisipan ni Myla na lumabas ng kanilang bahay para sumagap ng balita. Pagdating niya sa tindahan ay nakarinig siya ng mga bulungan ng nag-uumpukang mga tsismosa. Muli ay narinig niyang pinag-uusapan na naman ang matandang albularyo. Hindi pa raw ito lumalabas ang kanyang bahay maski dati naman ay maaga itong bumabangon para gawin ang mga trabaho sa bahay nito. Dahil doon ay may nagsasabing baka raw ayaw na muna nitong magpakita dahil kapag nakita ang mga sugat niya ay maaaring mabisto na ito sa kanyang mga ginagawa. Nang mabili ang kailangan sa bahay ay umuwi na siya. Naabutan niyang nagtutupi ng mga damit ang kanyang ina. Nay, hindi pa raw po lumalabas sa matanda sa kabila? Talaga ba? Abay, nakapagtataka nga naman. Hindi kaya may kinalaman ito sa nangyari kagabi? Hindi ko po alam, pero pinaghihinalaan niyo rin po ba si Mang Karding? Bakit anak? May pwede pa bang pagkatiwalaan siya ngayon? Huwag kang magbingi-bingihan sa mga naririnig mo at mas lalong huwag kang magbulag-bulagan. Dapat maging alisto ka dahil ngayon, kumpirmado na ngang may aswang dito sa baryo natin. Hindi na tayo dapat magpakampante. Si tatay po pala nasaan? Yun nga ang isa pang masamang balita, anak Hinahanap nila si Mang Pedring. Bakit? Anong nangyari? Nawala raw kagabi. Hindi na raw nakauwi ng bahay nila. Sabi ng asawa niya. Diyos ko po, ano na po bang nangyayari sa baryo natin, Nay? Nakakatakot na talaga. Siya nga pala, pwede ba kitang utusan uli? Pakidala mo naman itong ilang supot ng uling kay Aling Basya. Sabi niya kailangan niya raw ito mamaya bago makapananghali. Sige po, ako na pong bahala dyan. Bago magtanghalian ay lumabas na si Myla.
Ngunit pagtapat niya sa bahay ng albularyo ay sakto naman bumukas ang pinto nito. Nagkatinginan sila mata sa mata ng matanda. Si Myla ang nailang at nagbaba ng kanyang paningin. Nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, biglang sumunod ang matanda sa kanya at pumwesto sa likod niya. Sandali, maaari ba kitang makausap? Napalingon ng dalaga. Po? Ano po yun? Bakit mo ako minamatyagaan at pinapanood? Hindi po. Bakit ko naman po yung gagawin? Sinungaling! Akala mo ba'y hindi ko alam na nakasilip ka sa butas ng dingding ng inyong kwarto? Nakatapat dito sa balkonahe ko? Matagal ko nang alam na palihim kang sumisilip sa butas para manmanan ako. Paano niyo naman po nalaman? Wala ka na doon kung paano ko nalaman. Pero hetong sinasabi ko sa iyo. Masama ang ginagawa mo. Hindi tama ang pagmamanman sa ibang tao, lalo na't wala kang sapat na dahilan para gawin ito. Natahimik si Myla sa narinig sa matanda. Hindi niya inaasahan na mabubuko siya ng matanda. Pasensya na po. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Alam ko kung bakit mo ginagawa ito. Nadadala ka ng mga sabi-sabi ng mga tao rito. Pero tatandaan mo, Myla, hindi ka dapat basta nakikinig at nagpapaniwala sa mga chismes. Pero hindi naman po ako naniniwalang aswang kayo, Mang Karding. Pagak na napatawa ang matanda, saka tumalikod at bumalik sa kanyang bakuran at nagsimulang magwalis. Nang titigan ng dalagang matanda mula sa malayo, ay sakalang niya napansin na may sugat ito sa kamay. Natulala na lang ang dalaga at kung ano-ano na ang naiisip. Nang may masmasan, ay napailing na lang siya. Hindi pa rin sapat na ebidensya para sabihin kung siya talaga ang aswang. Kailangan kong malaman ng totoo. Ipinagpatuloy na niya ang kanyang paglalakad at pinuntahan si Lola Basya. Lola Basya, nandito na yung pinadala ni nanay na uling. Bakit ngayon lang dinala yan? Di ba't sinabi ko sa nanay mo na dapat ay mas maaga? Tanghali na. Pero ang sabi daw po ninyo bago makapananghali. Bakit? Tapos na po ba kayong mananghalian? Busy talaga ako kapag ikaw ang nagdadala dito Hindi ko gusto ang tabas ng bunganga mo. Masyado kang pilosopa. Kayo naman ho. Masyado naman ho kayong matampuhin. O heto na. Kunin niyo na kasi para makauwi na po ako. Agad na hinablot ni Lola Basya ang hawak na plastik na lalagyan mula kay Myla. Ngunit bago siya makatalikod, hindi nakalampas sa mga mata ni Myla ang mga bakas ng sugat sa braso ng matanda. Mga maliliit na hiwa at tila sariwa pa ang ilan. Lola Basya, ano yung sugat niyo sa braso? Napano kayo? Bakit ba pati yan tinatanong mo? Ano bang pakialam mo? Hindi naman po ako nakikialam. Nagtatanong lang naman po ako saka nag-aalala para sa inyo. Baka ho kailangan niyo ng tulong Tumahimik ka na dyan! Buhay mo ang ayusin mo at huwag mo nang pakialaman sa akin! Kung ayaw mong magalit ako, lumayas ka na dito at huwag ka nang babalik pa! Napakasungit niyo naman. Oo, aalis na ho ako. Sa susunod po pag ayaw niyo ako makita wag na ho kayong magpapabili ng uling sa nanay ko. Para di na rin ho ako napapagod na magpunta dito sa bahay ninyo. Sige ho salamat sa akin. Apa talaga namang sinusubukan mo ang pasensya ko Mabilis na tumakbo si Myla palayo sa matanda nang nakita niyang pumulot ito ng pamalo. Alam ng dalaga na hindi nagbibiro ang matanda. Talagang nauubos niya ang pasensya nito dahil sa matabil niyang dila. Ngunit habang papalayo siya sa bahay ni Lola Basya, iniisip niya kung ano kaya ang naging sanhi ng mga sugat ni Lola Basya at kung may kinalaman ito sa usap-usapan sa baryo. Ano kaya nangyari kay Lola Basya? Bakit siya sugatan? Ay nako, grabe, nalilito na ako. Ano ba talaga nangyayari? Pareha silang may sugat ni Mang Karding. Natigilan si Myla nang maalala ang mga oras na nagdududa rin siya sa dalawang matanda, lalo na kay Mang Karding. Dahil sa sinabing alam nito ang ginagawa niyang pagsilip sa butas para manmanan siya. Mamayang gabi, aalamin ko ang totoo.
Aalamin ko kung sino ang aswang sa inyong dalawa. Nang hapon ay dumating ang grupo ng kanyang ama mula sa paghahanap sa nawawala nitong kasama. Bigo ang lahat na makita kahit ang katawan lang ni Mang Pidring. Tumungo sila sa bahay ni Mayla upang magpahinga sandali. Pagdating niya sa bahay ay ganun na lamang ang pangingilabot niya sa kanyang narinig. Wala talaga. Kahit anino man lang ni Pedring, wala kaming natagpuan. Ano ba kasing nangyari sa taong yon? Hindi niyo ba kasama na umuwi kagabi? May kasama naman namin siya pero nagiwahiwalay na lang kami sa may kanto. Dahil sa ibang daan na siya liliko Hindi ko akalaing mangyayari to sa kumpare ko. Wag naman sana. Wag namang siya ang maging unang biktima ng aswang na yon. Sana nga, Eloy. Kawawa naman kasi ang pamilya niya pag nagkataon. Nay? Mabuti naman na nandito ka na. Pupunta nga pala kami ng tatay mo mamayang hapon kina Tita Elisa mo. Ano, sasama ka ba? Namilog ang mga mata ni Mayla nang marinig yon. Hindi dahil sa gusto niya ang pumasyal sa tita niya, pero dahil nakita niya yung magandang pagkakataon para gawin ang plano niya. Kaya tumanggi siya sa paanyaya ng ina. Nang sumapit ang 7:00 ng gabi, ay natanaw ni Mayla ang paglabas ni Mang Karding sa bahay nito. May mga dala itong lumang gasera at maliit na bag na nakasukbit sa balikat nito. Agad niyang sinundan ng matandang kapitbahay. Totoo palang lumalabas ng bayan matandang yun. Tahimik na sumiksik si Mayla sa likod ng mga nagtataasang puno. Halos hindi na humihinga upang hindi makalika ng anumang tunog. Bawat takbang ay masusing pinagpaplanuhan ni Mayla. Palihim siyang sumunod ng may distansya at ang tanging ginagawa niyang palatandaan ay ang ilaw mula sa gasera. Diyos ko, sana hindi niya ako mahuli. Kailangan kong malaman ng totoo. Kailangan kong malaman kung siya ba talaga ang aswang. Biglang huminto si Mang Karding sa gitna ng isang malawak na bahagi ng gubat. Inilapag nito ang gasera sa lupa, sabay inilabas ang isang maliit na panyo na may kakaibang marka. Nakita ito ni Mayla dahil iwinagayway ito ng matanda na parabang bandila. Ano kayang ginagawa niya? Ano ang mga simbolo na yon? Habang nanunood, bigla niyang naramdaman ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Tila may presensya sa likod niya. Halos mapasigaw siya sa takot ngunit agad niyang tinakpan ng bibig at mabilis na nagkubli sa likod ng isang malaking puno. Isang sugutang usa ang nakita niya mula sa kanyang likod. Ngunit nilampasan lamang siya nito. Dumiretso ito sa kinaroroonan ni Mang Karding. Ang usa ay may malalalim na sugat sa katawan at ang dugo nito ay tumutulo sa damo habang dahan-dahang naglalakad. Tila nawawalan na ng lakas. Hindi inaasahan ng dalaga ang kanyang nakita. Dahil sa halip na lumayo ito kay Mang Karding ay lumapit ito at dumikit sa katawan ng matanda. Nakita niyang hinaplos nito ang hayop sa ulo na parabang inaalo. Maya-maya ay inilabas nito ang isang bote ng langis at nilagyan nito ang mga sugat ng usa. Habang ginagawa niya yon, ay nagsimulang bumigkas si Mang Karding ng mga salitang hindi maunawaan ni Mayla. Tila bahagi ng isang ritual. Nagbuhos din ito ng tila pulbos na puti paikot sa usa. Anong ginagawa niya? Parang hindi ito normal. Diyos ko, ano ba talaga ang matandaan na ito? Bigla niyang napansin ang pagbabago sa itsura ng usa. Ang mga mata nito ay namula at nagsimulang magwala. Nagtatangkang makatakas ngunit tila hindi makagalaw sa loob ng hangganan ng pulbos na inilagay ni Mang Karding. Diyos ko, Mang Karding, ano ka ba talaga? Ilang sandali pa ay biglang nagbago ulit ang pananaw ng dalaga sa matanda nang makita niyang ang nangihinang usa ay tila binalikan ng kaunting lakas. Yumukod-yukod pa ang hayop kay Mang Karding na tila nagpapasalamat. Bago umalis ang usa, nilagyan pa ng matanda ng benda ang mga sugat nito. Hindi pa man nakakaalis ang usa ay lumapit naman ang isang unggoy, kuneho at aso. Mga sugatan din ang mga ito.
Ang takot na nararamdaman ni Myla ay biglang naglaho nang mapagtantong hindi naman pala masama ang ginagawa ng matanda sa mga hayop. Nabuo sa kanyang isip na tama siya. Hindi si Mang Karding ang aswang na pumapatay at kumakain ng mga hayop sa baryo. Ang takot na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng malaking pagkamangha at paghanga sa ginagawa ng matanda. Hindi niya inaasahan ang mga nasaksihan. Sa halip na masamang gawain, pagliligtas at pagpapagaling ang ginagampanan ni Mang Karding para sa mga sugatang hayop sa gubat. Nang matapos ang kanyang ginagawa, tumayo na ang matanda. Ikaw, sino ka na namang nanunubok sa akin dito sa gubat? Nagulat si Myla nang marinig ang tinig ni Mang Karding at agad siyang napaatras. Tinakpan ang bibig upang pigilan ng sarili na huminga ng malakas. Alam niyang nahuli na siya. Huwag ka nang magtago. Alam kong nararyan ka. Kung wala kang masamang intensyon, magpakita ka na! Nagdesisyon si Myla na huwag nang magtago't lumabas mula sa likod ng puno. Bagamat nahihiya siya sa kanyang ginawa, lumapit siya kay Mang Karding na bahagyang nakayuko ang ulo at tila humihingi ng paumanhin. Ikaw na naman! Anong ginagawa mo dito, bata ka? Pasensya na po, Mang Karding. Hindi ko po sinasadyang manghimasok. Akala ko po kasi... Akala mo kung ano ako? Isang aswang? Madalas na nilang iparatang sa akin yan. Lalo na kung gabi akong umaalis dito sa gubat. Pero hindi nila alam na ang tanging misyon ko ay magpagaling. Pasensya na po talaga. Naniwala po ako sa mga chismis na kumakalat. Pero ngayon, nakita ko na po ang totoo. Ginagawa niyo lang pala ito para sa mga hayop na nangangailangan ng tulong. Tama ka, Iha. Ang mga hayop na ito ay nangangailangan ng kalinga. Lalo na't nasasaktan sila dahil sa mga patibong at sa... Bakit po kayo tumigil, Mang Karding? Wala, Iha. Masyado ng gabi. Siguro mabuting umuwi ka na. Mamaya may magronda na naman dito at ikaw naman ang mapagbintangan ng mga kababaryo mo. Alam mo naman ang mga ugali nila, hindi ba? Lahat na lang, pagbibintangan nila. Sige po, ngayon po alam ko na ang totoo. Sasabihin ko sa mga magulang ko kung anong nalaman ko. Para hindi na lang po ako ang magtatanggol sa inyo, Mang Karding. Huwag mong gagawin yan. May hindi ka pa nalalaman tungkol sa akin. Pero hindi mo na dapat malaman yon. Sige na, umuwi ka na. Kalimutan mo na ang mga nakita mo ngayon. Isa lang ang dapat na matutunan mo. Na hindi lahat ng nilalang nakakaiba sa ating paningin ay masama. Yan ang gusto kong tatandaan mo, Iha. Ang dalagang si Myla ay nakangiti habang naglalakad pabalik sa baryo. Masaya siya sa kanyang natutunan. Isang leksyon na hindi dapat hinuhusgahan ng isang libro sa pamamagitan lamang ng pabalat. Kinabukasan, mga nag-iingay na tao ang gumising sa dalaga. Mabilis siyang bumangon dahil narinig na niya ang boses ng kanyang ina at ama. Si paring Alex naman daw ang nawala kagabi. Ay nako, grabe na talaga itong nangyayari sa baryo natin. Po, saan po kayo pupunta niyan? Ba't para kayong susugod sa gera? Malalayasin na namin ang aswang, Myla. Hindi na namin hihintayin na unti-unting maubos ang tao dito sa atin. Hihintayin ko lamang ang iba pa naming kasama at susugudin na namin ang aswang na yan. Biglang nag-alala si Myla kay Mang Karding. Dahil doon ay dumaan siya sa likod ng kanilang bahay. Lihim niyang pinuntahan ng matanda. Naabutan niyang nagbubungkal ito ng halaman sa likod ng bahay nito. Mang Karding, tumakas na po kayo. Naganda ang mga tao na sugurin ka dito para palayasin. Kayo po ang pinagbibintangan sa pagkawala ni Tio Alex Napatingin si Mang Karding kay Myla. May bagyang lungkot sa kanyang mga mata. Tumayo siya mula sa pagkakayuko at pinunasan ng mga kamay na puno ng lupa. Bakit naman ako tatakas, Iha? Wala naman akong ginagawang mali. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit nawala ang taong yon. Natatakot ako para sa inyo. Baka kung anong gawin nila sa inyo Galit na galit sila. Si tatay seryoso po talaga sila na paalisin ka ng sapilitan.
At ano ang pagkakaiba noon kung tatakas ako? Iha, akin ang lupa at bahay na ito. Hindi nila ako mapapalaya sa sarili kong bakuran. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko naman ang sarili ko. Napabuntong hininga si Mang Karding. Lumapit siya kay Myla, tinawakan ng kanyang balikat. May bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Pero maraming salamat, Iha. Hindi po kayo ligtas dito eh. Ayoko masaktan kayo. Wala po kayong ibang mapagtataguan. Kahit pansamantala man lang. Tulad ng sabi ko kanina, huwag ka mag-alala. May paraan ako para protektahan ang sarili ko. Nag-alinlangan si Myla. Gustong-gusto niyang kumbinsihin si Mang Karding na magtago muna, pero batid niyang matigas ang loob ng matanda. Alam niyang hindi basta-basta ito susuko. Kung ganun po, kung ayaw niyo pong magtago, hayaan niyo na lang po akong samahan kayo. Hindi ko kayang basta kayo iwan. Kailangan may magpatunay na wala kayong kasalanan. Napangiti si Mang Karding at marahang umiling. Umuwi ka na, Iha. Sige na, ako nang bahala dito. Walang nagawa ang dalaga. Laylay ang balikat nitong umuwi sa kanilang bahay. Halos 1 oras ang nakaraan ay nasa tahanan na nila Myla ang mga kalalakihan. Kasama ang mga tanod at mga opisyal ng barangay. Kasunod noon ay tinutuungan nilang puntahan ang bahay ng matandang albularyo. Naluluha na lang ang dalaga habang panay ang silip kung paano niya matutulungan ang matanda. Hindi siya mapalagay dahil alam niya sa sarili niya na inosente ito laban sa mga ibinibintang sa kanya. Karding! Karding! Lumabas ka dyan! Sa labas ng bahay ni Mang Karding, binasag ng grupo ni na Lola Basya at Mang Eloy ang tahimik na umaga ng albularyo. Malalakas ang kanilang naging sigawan. May mga hawak silang itak at ilang sandata. Handang makipaglaban sa inaakalang kalaban. Isa-isang pumwesto sa paligid ng bahay upang tiyakin na walang takas sa matanda. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at lumabas si Mang Karding. Mang Karding! Sabihin mo na ang totoo! Nasaan ang mga kumpare ko? Saan mo sila dinala? Tiningnan ni Mang Karding ang mga tao sa harap niya, saka siya huminga ng malalim. Bakit ako ang pinagbibintangan ninyo? Hindi na nakatiis si Myla. Naglakad na siya papunta sa bakuran ni Mang Karding. Hindi na niya matiis na basta na lang manood. Tama na po! Hindi aswang si Mang Karding. Imposibleng aswang siya dahil magkasama po kami kagabi. Anong sinabi mo, Myla? Naka, sabi ko na nga ba at karengking ang babaeng yan at pinagtatanggol mo pa ang lalaking yan? Ganun na lang ba kahalaga sa iyo ang taong ito, Myla? Aba, mabuti pa ay magpagamot ka sa totoong albularyo para habang maaga pa, magamot na yung kahibangan mo. O baka naman ginayuma mo ang dalagang ito, Karding. Nakakamali po kayo. Hindi po ganyan ang ibig kong sabihin. Kasama ko siya kagabi dahil sinundan ko siya sa gubat. Hindi siya isang aswang. Isa siyang tunay na albularyo, hindi lamang ng mga tao kundi maging ng mga sugatang hayop. Kabaliktaran yon sa mga ibinibintang natin sa kanya na pumapatay at kumakain ng hayop. Nagsasabi ako ng totoo. Ngunit sa halip na pakinggan siya, ang ilan sa mga tao ay lalo pang nagalit. Sinungaling! Sinasabi mo lang yan dahil malapit ka sa matandang ito. Halata ka namang noong una pa lang na talagang nasa panika na niya. Baka nga mamaya pati ikaw aswang na. Huwag ka nang mangdamay pa ng ibang tao, Basya. Walang kinalaban ng batang yan dito. Tatanungin nga kita, bakit ba napakainit ng dugo mo sa akin? Dahil ba sa pagiging albularyo ko? Kung magsalita kay parang tsak na tsak mong aswang nga ako Nakita mo na ba akong nagbago na ganyo? Hindi na kailangan yan. Dahil ngayong gabi, patutunayan ko sa lahat na ikaw ang aswang. Sige, itali nyo na yan. Walang nagawa ang mga tanod at opisyal ng barangay sa kagustuhan ng lahat na malaman ang katotohanan. Agad nilang itinali ang matanda na hindi naman nagpumiglas. Hinayaan lang nito ang mga tao sa gusto nilang gawin sa kanya.
May lumapit na isang matanda kay Mang Karding, si Kaigme, at tiningnan nito. Nakipagtitigan si Mang Karding dito. Magaling kang umarte. Kapani-paniwala ang iyong kilos na para kang normal na tao lang kung titingnan. Kaya mo makipagtitigan mata sa mata ng iyong kausap. Dahil nga kasi hindi naman ako aswang. May kinuha sa bulsa si Kaigme. Isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isa itong lana na karaniwang ginagamit sa mga ritual upang tukuyin kung ang isang tao ay isang aswang. Binuksan niya ito at hinawakan sa harap ni Mang Karding. Ngayon tingnan niyo mga kasama, kung siya nga ay tunay na aswang, kukulo ang lana na ito kapag inilapit ko sa kanya. Ang lahat ng tao ay nag-abang. Pigil ang kanilang mga hininga ng oras na yon. Tahimik lang naman ang inaakusahang matanda. Hindi gumagalaw at diretso lang na nakatingin, hindi kay Kaigme, kundi kay Lola Basya. Nang ilapit ng albularyong si Kaigme ang bote ng lana, hindi ito kumukulo. Nanatili itong malamig sa loob ng bote. Biglang napangiti si Mang Karding. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Hindi ibig sabihin nito na inosente ka na. Hindi lahat ng aswang ay tinatablan ng lana. Tama ka, hindi ka lahat. Pero ako talaga na may hindi tinatablan yan dahil uulitin ko. Hindi ako ang aswang na hinahanap ninyo. At ikaw, Kaigme, mahusay kang albularyo. Pero hindi mo forte ang lahat ng mga gawaing pang-aswang. Makawalan niyo ako dito. At ako magpapalitaw sa aswang na hinahanap ninyo. Hindi maaari. Kaigme, yung bawang at krus na kahoy, dali, ilagay mo sa kanya. Muling inilapit ng albularyo ang mga pangontra sa aswang. Ngunit tulad kanina, wala man lang naging reaksyon si Mang Karding. Tama na kaibangan na ito. Lahat ng ritual na ginagamit nyo ay walang silbi dahil hindi nga ako aswang. Ano pa ang gusto nyong gawin? Hindi pa tapos ang gabi. Marami pa kaming dapat na patunayan. Biglang tumayo si Myla, hindi na kayang tiisin ng mga paratang. Tama na po. Ako na po magpapatunay na wala talagang kasalanan si Mang Karding. Mali kayong lahat. Mali na husgan siya dahil hindi siya ang gumagawa ng krimen dito sa baryo. Sa kanya na lang tayo lahat nagbabantay. Samantalang yung tunay na salarin, ngayon ay malayang malaya. Nabaling ang atensyon ng lahat kay Myla. Makawalan nyo na ako. Sige, alang-alang sa mga naniniwala sa akin dito, palilitawin ko ang aswang. Napilitang kalaga ng mga tao si Mang Karding, ngunit nakatali pa rin ang isang paa nito at ikinabit ang kabilang dulo sa tali ng puno. Nagsimula itong maglagay ng bao sa paligid at inilagay sa kanyang harapan. Nagsindi na ito ng sanga na may insenso at kamangyan sa lupa. Kasunod ng kulay itim na bilog na bato, inilagay yon ng matanda sa gitna ng baong may ningas. Pumikit ito at umusal ng orasyon. Bigla ay may narinig silang ingay mula sa kung saan at nagpakita na nga ang isang kakaibang nilalang. Payat ang katawan nito na may malalaking pakpak na parang sa paniki. Ang mga mata nito ay maitim na maitim. Tumigil ang lahat. Ang tapang ng mga tao ay napalitan bigla ng takot. Yan nga ang aswang na nakita namin. Mabilis na umatras ang karamihan ng mga tao. Iniwan si Mang Karding na nakatali at walang depensa. Sa gitna ng takot at pagkabigla, si Myla ay tumayo sa tabi na matanda. Nakikita niyo na, hindi si Mang Karding ang aswang. Lumapit ito ng dahan-dahan. Ang mga mata nito ay nakapako kay Mang Karding. Ngunit sa kabila ng banta ng nilalang, nanatiling kalmado ang albularyo. Sa isang mabilis na galaw, ang nilalang ay sumugod kay Mang Karding. Ngunit bago pa ito makalapit, isang matutulis na sibat ang tumama sa likod ng aswang. Ganun na lang ang gulat ni Myla nang makita niyang nasa likod ng aswang ang kanyang amang si Mang Eloy. Napasigaw sa sakit ang kalaban at bahagyang umatras. Mabilis itong lumipad pabalik sa gubat. Naglaho sa dilim. Ang mga tao ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kita niyo na, hindi si Mang Karding ang kalaban natin.
Unti-unting bumaling ang tingin ng mga tao kay Mang Karding. Ang kanilang galit ay napalitan ng kahihiyan at pagkalito. Si Lola Basya nga hindi makapagsalita. Ang kanyang muka ay puno ng hiya. Patawarin niyo kami, Mang Karding. Hindi namin alam eh. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Karding, lumapit si Myla at kinalaga ng tali na matanda. Tama na. Alam na natin ang totoo. Salamat, Iha. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Kailangan natin mapuksa ang aswang na yon. Sundan natin siya sa gubat. Umayon ang mga tao sa suhestyong yun ni Mang Karding. Ang dating kaaway ay naging kakampi. Sasama po ako. Kami na ang bahala. Maiwan na kayo mga babae dito. Huwag na huwag kayong lalabas. Narinig niyo sinabi niya. Huwag matigas ang ulo ninyo. Lalo ka na, Myla, ha? Umalis na ang grupo. Bitbit nila ang kanilang mga sandata, gulok, sibat at mga sulo. Handang harapin ng bawat isa ang banta ng aswang. Ang ilan sa kanila ay halatang takot, ngunit pilit nilang pinapalakas ang loob sa pamamagitan ng pagbibiro o pag-uusap ng malakas. Ang iba naman ay tahimik. Nagdarasal sa kanilang isipan na sana'y bumalik silang ligtas sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni Mang Karding at Mang Eloy ang grupo. Hawak ang pinakamalaking sulo at may dalang gulok na tila simbolo ng kanilang tapang. Walang atras, mga pare. Panahon na para wakasan ang pananakot ng aswang na yan. Habang tinatahak nila ang gubat, naging mas tahimik ang grupo. Sa unahan, tumigil si Mang Eloy at inilapit ang kanyang daliri sa labi. Sinyales na kailangan nilang maging maingat at tumahimik. May narinig akong kaluskos sa bandang kaliwa. Dahan-dahan lang. Tahimik na inilabas ng ilan ang kanilang mga armas. Handang depensa ng sarili sakaling umatake ang aswang. Biglang may malakas na kaluskos sa di kalayuan. At kasabay nito ang tunog ng isang matinis na hagikhik. Ang ilan ay napatras sa takot, ngunit nanatiling nakatayo si Mang Eloy. Tinutok ang kanyang sulo sa pinagmumulan ng tunog. At sumulpot na nga. Hindi lang isang nilalang, ngunit 2 aswang ang nasa kanilang harapan. Pareho silang may malalapad na pakpak at may mga nakakatakot na anyo. Sinasabi ko na nga ba't 2 aswang na yan eh. Umanda kayo! Mapapalaban tayong lahat! Ang iba ay sumigaw at mabilis na umatake gamit ang kanilang mga gulok. Ngunit mabilis at tuso ang mga aswang. Iwas sila ng iwas sa mga suntok at hampas sa gitna ng kaguluhan. May isa sa mga kalalakihan ang napabagsak sa lupa at napasigaw. Huwag tayong magwatak-watak! Sama-sama tayong lumaban! Sinubukan nilang palibutan ng mga nilalang, ngunit biglang sumambulat ang malakas na hangin mula sa mga pakpak nito. Napaatras ang lahat. Ang mas malaking aswang ay lumipad sa ere at naglabas ng isang nakabibinging sigaw. Ang tunog nito ay nagdulot ng pagkahilo sa ilan sa mga kalalakihan. Hindi mo kami matatakot! Ang Diyos ang aming gabay! At babalik ka kung saan ka nararapat! Biglang inilabas ni Mang Karding ang kanyang medalyon na suot, ang Tres Pico Roma, isang agimat na may natatanging disenyo. Gawa sa pinakinis na bakal na may bahagyang mapusyaw na ginto. Malaki-laki ito, halos kasing laki ng palad ng isang bata at may nakaukit na simbolo sa gitna. Isang tatsulok na may mata sa gitna, na ang sinisimbolo ay ang 3 persona ng Diyos o ng banal na Trinidad. Sa paligid ng medalyon ay may ukit na mga sinaunang titik. Isang kombinasyon ng Latin at lumang Tagalog na dasal laban sa kasamaan. Nasa itaas nito ang nakaimbos na imahe ng isang krus na tila kumikislap sa tuwing natatamaan ng liwanag. Ang likod ng medalyon naman ay may ukit na imahe ng isang espada at isang kalasag na nagpapakita ng kahandaan sa espiritual na laban. Itinaas ni Mang Karding ang agimat at tila bahagyang nagliwanag ito ng matamaan ng sinag ng buwan. At ang refleksyong yon ay tumama sa katawan ng isang aswang.
Napatras ang isang aswang nang makita ang kasamahan na namimilipit na sa sakit at unti-unting nanghihina. Bumagsak ito sa lupa. Naghiyawan ng mga tao dahil sa kanilang tagumpay. Ngunit nang haharapin na nila ang isa pang aswang ay umatras ito at muli silang tinakasan. Ang naiwang kasamahan habang naghihingalo ay ipinakita ang kanyang tunay na anyo bilang tao. Ikaw ang aswang? Nagulat ang lahat ng makilali ng Mang Eloy si Mang Pedring. Bago ito nawalan ng buhay ay inamin nito sa lahat na silang dalawa ni Mang Alex ang tunay na mga aswang sa baryo. Ginagawa nila ang pamimerwisyo sa tuwing may mga dayo sa kanilang barangay upang di sila paghinalaan. Upang malaya nilang magawa ang kanilang mga gusto. Inamin din niya na bagamat aswang sila, ay hindi naman sila nananakit ng kanilang mga kababaryo. Sapat na sa kanila ang dugo at karne ng mga hayop. At sa huling hininga nito, humingi ito ng tawad. Sa pag-amin ni Mang Pedring, tumahimik ang lahat. Sa akin nagsimula ang alingas-ngas tungkol sa iyo, Mang Karding. Sana'y patawarin mo sana ako. Nagpadalos-dalos kami. Ikaw pala talaga ang tumutulong sa amin. Huminga ng malalim si Mang Karding bago tumugon. Ang mahalaga, nalaman na natin ang katotohanan. Pero dapat ito ay maging paalala sa ating lahat. Hindi lahat ng mukhang masama ay masama nga. At hindi lahat ng mabait sa paningin ay totoo. Nang matapos ang mainit na labanan, umuwi na ang mga tao. Pagdating ni Mang Eloy sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ni na Aling Carla at Myla na parehong nag-aalala. Eloy, anong nangyari? Huminga ng malalim si Mang Eloy bago sumagot. Tapos na ang lahat. Wala nang dapat ikatakot ang baryo. Si Pedring at Alex, sila ang totoong aswang. Patay na si Pedring pero si Alex ay nakatakas. Napatakip sa bibig si Aling Carla. Gulat na gulat. Ano? Si Mang Pedring? Pero bakit sila? Simulat sa sila talaga yung mga aswang na nanggugulo dito at pumapatay ng mga hayop. Ginagamit nila ang pagkakataon na may mga dayo para ilihis ang paghinala sa kanila. Nalulungkot lang ako para sa magkapatid na yon. Kasi hindi naman sila pumapatay ng mga kababaryo natin. Talagang mga hayop lang ang kanilang kinakain. Nakatakas ka mo si Alex? Hindi na yung babalik dito. Takot na yun kay Mang Karding. Grabe, ang galing pala niyang makipaglaban. Ang lakas ng agimat niya. Yun nga, Tay. Mabuti na lang hindi niyo sinaktan yung matanda kanina. Ayaw niyo kasi makinig sa akin eh. Tumango si Mang Eloy, bagyang nakangiti. Oh, Myla. Tama ka. Inosente siya. Humingi kami ng tawad sa kanya. Pero ikaw, kailangan mo ring humingi ng tawad sa amin ng nanay mo dahil sa ginawa mong pagmamanman sa matanda. Paano kung natsyempohan ka ng mga aswang sa gubat? Ano bang kaya mong gawin para ipagtanggol ang sarili mo? Huwag mo nang uulitin yon, ha? Opo, Itay. Hindi na po talaga mauulit. Kinabukasan ay muling nanumbalik ang kapayapaan sa buong baryo. Ang baryo ay nagkaisa at natuto na sa kanilang mga naging maling panghusga. Si Mang Karding naman ay nanatili sa baryo. Nirespeto bilang isang albularyong tagapangalaga ng mga hayop at ng kagubatan. Wakas!